Ay, 3:40 na po ng hapon. Sa mga sandaling ito ay kasama na ho natin, Kappa Founder, Pastor Joel Apolinario, yung ating founder ng Kappa Worldwide Ministry Association. Good afternoon, Founder. Good afternoon po. Okay, magandang hapon sa inyo, Sir Bong, at magandang hapon din sa lahat ng mga suking tagapangdinig ng ating programa, ang tunay na kaligtasan na inyo pong mapapakinggan every 3 o'clock, no, in the afternoon. At ito po sinadya po natin kakaroon ng programa upang ihatid po sa lahat ng mga members kung ano na po yung status ng ating ministry sa ngayon, at additional information doon sa lahat ng mga member at yung mga magpa-member pa ng Kappa. So, dito naman sa atin, kung sakasakali, no, na mabigyan tayo ng pagkakataon na maibalik ang ating normal na operation, yun ang palagi kong sinasabi, no, na kung sakasakaling mapansin tayo ng ating Pangulo at bigyan ng kanyang pahintulot na mag-operate ang ating ministry in a normal way. So, yung gagawin natin is to focus doon sa ating mga negosyo. At ito, marami kasing nagtatanong kung bakit ngayon lang natin pinupost ito. Dahil ngayon lang po ako nagkakaroon ng pagkakataon na meron na tayong mabisa at matibay na basihan kung saan pwede na tayong dudulog doon sa ating Pangulo. Dahil so far ngayon, isa na lang yung pinoproblema natin na kaso yung sa Securities and Exchange Commission na lang, na tayo inaakusahan na collecting investment from the public. At yung kaso naman na yaon ay hinaharap naman natin, no? Napiyansahan na natin at patuloy yung litigation ng ganon. So ang atin naman dito sa ating stand naman, kung medyo problema, no? Problema ng gobyerno yung ating ginagawang donation, no, at pagbigay ng return sa kanila sa ating mga members. So ang gagawin ko ipasunta dito na lang, no, yung mga ganon ng mga practice, no, at nagkakaroon naman tayo at nagkapundar, no, nakapundar naman tayo ng mga businesses. So ifo-focus ko na lang dito sa business yung ating ministry ngayon. At kung sakasakaling ma-unpress na yung mga accounts natin, ibabalik natin panimula, no, bilang kapital yung mga pera na malikom natin at maibigay, no, ng gobyerno sa atin. At sa pamagitan noon ay lahat ng mga income noon ibigay natin balik, no, ang pera doon sa ating mga membro, kasi nandoon naman talaga yun. At malaki yung magiging income, lalong-lalo na sa palaisdaan natin at yung Sabana Plantation at sa mining, no, mga mining natin. Yung limestone mining din natin na na-unpace at hindi na po nag-operate ngayon. At saka yung gold mining natin na bigyan din ng cease and desist order. So napakalaki ang gastos ko noon, no? Umabot ng 300 million yung sa Benguet natin at dito sa sa Mindanao na mining. At saka meron pa tayong isa, no, na yung copper, no, copper mining na sana naumpisahan na yun doon sa Iligan, no. So marami tayong mapagkunan ba ng income na kung saan
magagawa natin to at makalikom tayo ng pera at iunahin natin pag-solve yung mga bagong na bago na mga system na kung saan isa din tayo sa noon, parang frustrated tayo noon na gusto ko talagang magkakaroon ng tinatawag na attachment talaga. Maraming sumabay sa atin noon na gano'n, mabikit ito, malakas to, ganito. Tayo naman, gusto nating solusyon, kaya nagkagano'n. Pero yung mga new system na yun, ating iuuna yun pag naka-operate na ang ating businesses. At hindi naman talaga ito dahil noong una kasi, halos araw-araw tayong naghango or yung tinatawag sa Cebuano na habwa, nagha-harvest na lang nag-harvest ng mga isda, at nag-deliver diyan sa Jinsan. Minsan kasi sa isang linggo dalawa yung pag deliver ng isda diyan sa fish port ng Jinsan. Minsan meron kaming binta na 7 million, 6 million, 4 million, yung pinakababa is 3. So, kung kikintahin natin yun ng mga income ng ating palaisdaan, siguro malaki-laki din kung maiipon sa palaisdaan lang yan at saka kung nakaharvest na tayo ng ating, meron tayong poultry, meron tayong poultry, napakaraming manok. Nakita naman natin doon sa YouTube yung mga files natin. Napakadami po. Yung poultry farm, iba yon sa egg farm. Yung egg farm din natin nandoon sa Compostela na kung saan mga itlog din ang produkto noon. At saka yung dressing plant. Yung dressing plant, gumastos na ako ng 175 million. Mga pera yun ng mga to. Kung tutuusin, billions o billions na yung nagastos natin at masasayang yun kung hindi tayo makapag-operate. Ngayon, bakit ngayon lang natin ito ino-open? Dahil nga doon sa hinahawakan kong katibayan na kung saan pwede nating ipresenta. Kasi meron na po tayong mga na-business na mga kaso na nagpapatunay na ang ating ginawa ay ministry, at ito religious organization. So, sa pamagitan noon, meron na akong lakas. Kasi kung ginawa ko to noong una, anong pagbabasihan ko sa aking sinasasat? Wala namang maipakita natin na may na-dismiss na or ano pa ba yung ating mga reasoning doon. So ngayon na ako gumagawa ng pag-ingay dahil meron na po tayong binabasihan na purely ministry yung ating ginagawa. So, ma-apply pa rin natin talaga yung ministry natin kahit wala na yung mga koleksyon na yun. Anuhin ko na lang yung parang susundin ko na lang yung mga trend ng mga religious organization na kung saan nangungulikta lang sila ng mga offering. Pero ako, kung sakasakaling meron man tayong koleksyon na offering, ipo-focus ko doon sa mga member. Ibalik ko din yun sa pamagitan ng magkakaroon tayo ng mga businesses. Meron naman tayong mga businesses. Kasi ganito yun, hindi pa rin, sa tingin ko, hindi pa rin babalik sa kahirapan yung mga members. Dahil pag mag-operate na itong ating businesses at nakapagbigay na ako in return sa kanila ng kanilang mga pera na dinonate sa atin. So, yung na-donate na mga pera na ibalik ko na sa kanila, matapos kung maibalik yung mga pera sa kanila, continuous pa naman yung ating continuous naman yung ating businesses. So yung income doon, makikinabang pa rin yung lahat ng mga members. Kahit wala na silang dinonate sa atin, makikinabang pa rin dahil yung income noon, ibibigay ko talaga sa kanila sapagkat yun naman yung ministry na makatulong tayo, Kung medyo masakit doon sa mga mata ng mga detractors, yung ginawa natin nung una, nagkaroon sila ng donation at ora mismo magkakaroon din sila ng tinatawag na blessings in return to their donation. So kung masakit para sa kanila yon,
yung gagawin ko ngayon, pero siguro ako hindi na siguro masakit para sa kanila dahil yung income ng business natin, yun din yung ibibigay ko sa kanila. Dahil kung hindi ko ibibigay yung mga pera doon sa income, yayaman ako ng yayaman dahil sa akin lahat yun. Di ba? Oh. Pero kung maibigay ko ito sa kanila, matutupad ko pa rin yung ministry ng Panginoon na nababasa natin doon sa Galatia 2:10 na alalahanin ang kalagayan ng mga dukha. So, ito ngayon, pag nagkakaroon na tayo ng malaking business, halimbawa, mag-operate na itong copper, mag-operate na din yung gold mining, mag-operate na din yung banana plantation, yung lahat-lahat ng mga businesses natin, yung fishing, yung mga bangko pa natin na na-acquire, talagang ipa-fight natin yung 60 million yung bili ko noon. Yung Rural Bank of Nabunturan, no? Oh, alam naman natin yun kasi yun yung sinasabi nila na bilhin natin yung bangko na yun dahil nakakatulong. Nandoon naman yan. At nabayaran natin ng 60 million yan. So, makapag-work out na din yun. At marami pa yung naudlot natin na parang pera padala. Meron din tayong pera padala pero naudlot lang yun at makapag-operate na din yun. No, pagdating ng panahon, ito lang ang isang susi lang nito na makapagbalik tayo, Sir Bong, itong ating hiling sa ating Pangulo na sana matulungan tayo na kung saan ma-unfreeze yung ating account doon sa bangko at matapos na ma-unfreeze ito, payagan yung ating mga businesses na mag-operate at mawala na itong mga kaso natin, no? Yung kaso natin sa SRC, pahingi tayo ng tulong, although mayroon naman tayo talagang mga lawyers na humaharap noon, pero maano pa rin yung ating hindi naman talaga natin din mabibigtahan yung DOJ, pero sa palagay natin pag naumpisahan na itong ating mga businesses at nagawanan natin ng natanggap na natin yung basbas ng ating Pangulo, so ito naman pag mawala na to, free na akong mag-manage doon sa ating mga businesses dahil sa tingin ko naman, Sir Bong, hindi talaga lalago yung mga businesses natin kung hindi talaga ako yung talagang mag-hands-on. Correct. No? Kasi noong nag-hands-on ako doon sa ating mga businesses, napakaganda po ang takbo ng ating mga businesses at nagkakaroon din tayo ng income na pang-suporta din natin doon sa binibigay natin na mga monthly sa ating mga members. Kaya tayo nag-survive with 6 years dahil doon sa ating mga pero ihinto ko naman yun, I should stop those practices. Then, after all, ibigay ko balik sa kanila, sana ko kukuha dito sa ating mga businesses. Ngayon, pag makapa-operate na to, pagkatapos nito, at maipatuloy ko pa rin yung pagbibigay doon sa lahat ng mga members. Magkakaroon pa rin tayo ng tinatawag na mga satellite fellowship center. No, kasi doon ko naman ibibigay yung mga nalikom natin na mga pera galing sa ating mga negosyo. So doon natin pagtuunan ng pansin at ito talaga yung maliwanag, no? At magandang paraan upang matulungan natin ang lahat ng mga members natin na kung saan napakasakit, no, Sir Bong, kung yung galing ka sa mayaman na status ng iyong buhay at bigla kang babagsak. Correct. O, di ba napakasakit isipin na noong una sakay-sakay ka lang sa inyong magandang sasakyan, Everest, yung mga yung mga Fortuner, kung ano pa yung sakay-sakay ka lang, wala kang problema at yung mga pamilya mo, dala-dala mo kahit saan. Yung mga tao ni minsan hindi nagkakaroon ng sasakyan, ngayon nagkaroon na at meron na silang pagkakataon na nakapunta sa iba't ibang mga lugar abroad or anywhere in the Philippines, no, na meron na silang time na makapag-bakasyon kasama yung pamilya. Napaka-happy nila nung unang panahon. Ngayon, pag bigla kang babagsak, napakasakit isipin at parang manginibago ka doon sa kahirapan na iyong dinanas dahil nung una, yung mga lechon,
parang isang tabi, ano na lang, tapon mo yan, parang ganun lang. Ngayon, pati buntot ng baboy ng lechon, hahanap-hanapin mo na dahil sa kawalan. So, ang problemang ito ay mabigyan din to ng solusyon sa pamagitan ng ating doon sa ating mga members, tiis-tiis lang muna tayo dahil hindi pa rin ako malayang makapag hands-on doon sa ating mga businesses dahil problema nga diba? So, napaka-problema talaga pag wala talagang mag-hands-on, no? Ngayon, pagbalik natin, marami na tayong mga empleyado na magbo-voluntaryo. Kadalasan noon yung ating mga members, no? Na sabi nila, kami na lang, voluntaryo kami mag-operate upang ayos doon sa ating mga businesses. Dahil kung sino mang tayo, practical, no? Practically speaking, Sir Bong, kung ikaw ay manghinayang doon sa 100 na hindi mo napakinabangan, 100 pesos lang yun. No? Tayo'y manghinayang kung naitapon o nawala yung ating 100 at hindi natin napakinabangan, nanghihinayang tayo, 100 lang yan. How much more itong billions na mga businesses na kung saan nakatiwangwang lang. Mga pira yun ng mga tao. Buti na lang kung ma-turn to money yan at maibigay natin. Hindi naman dahil nandoon na. Like for example, yung dressing plant natin na naumpisahan dyan sa Pulumulok. Napakalaking area. Ang land strip noon, napakalaki talaga. Nagkakaroon pa tayo ng inauguration. Tapos ang mga materials noon at mga equipment noon nandoon pa sa China. Nabayaran na natin yun. Hindi lang ma-deliver dahil doon sa problema natin. Meron pa ako mga 10 malalaking dump truck na nandoon pa rin sa China. Nakabayad na tayo noon. Meron pa din tayong maraming mga meron pa tayong yung ating yung ating plywood, no? Meron tayong plywood factory. No, meron tayong plywood factory. Yung wood industry natin, no? Kasi meron na akong nabili na ng plywood. Ngayon nasaan na? Nako, kung alam lang natin, meron tayong 6 na hauler. Meron tayong yung sa bumbero, yung fire truck. No? Meron tayong fire truck, meron tayong 6 na hauler, meron tayong mga forklift. Ang dami ngayon. 1 taon, pinakalawang na. Tingnan mo din, nasasayang talaga yun. Marami tayong nasasayang. Pera ng mga tao yun at pinanghirapan yun ng mga tao. Pero hindi pa naman huli ang lahat dahil pag mapayagan tayo at magkakaroon na ng aksyon ang ating presidente patungkol and favor sa atin na ma-operate lang yun. At pinapangako ko naman kung talagang masakit at parang mainit, no, tingnan ng mga mata yung ginagawa nating demisyon o kung ano-ano pa man, alisin ko na yon at mag-focus tayo dito sa businesses natin at pag matapos nang maibalik yung mga pera ng ating lahat ng mga members natin, magpatuloy pa rin tayong makakatanggap dahil nandoon pa naman yung business natin. So, hindi ko naman yan pwedeng aakuin ko lahat. Di ba? Pag nagkakaroon na tayo ng income, so dadami yan. Kung halimbawa magkakaroon tayo ng income na 1 million a month. So 1 million a month. So kung akin lang yan, 2 million pag lipas ng 1 buwan, meron na rin. At masyadong lalago pa yan. No, lalago pa yan. So kung sa akin lang yan, hindi ko naman yan aangkinin lahat. Ibibigay ko pa rin sa mga membro dahil nagkakaroon tayo ng gano'n na business dahil sa pera ng ating mga members. So, yung income na yun, lahat tayo makikinabang at ipagpatuloy nating maigi yung ating mga businesses para makikinabang tayo. Sa ganon, continuous pa rin yung ating ministry. Na kung saan ang gusto ng ating Panginoon ay hindi tayo maghirap. Sa pamagitan ng ganon na paraan, makakatulong pa rin ako sa lahat ng mga members dahil meron naman tayong buwanan na ibibigay sa lahat ng mga members. Doon tayo kukuha sa ating mga businesses at stop na yung mga tinatawag na mga donation nila. Hindi na natin
Ano, Sir Bong? Wala nang mangyayaring may donation from the members. Oo, wala na. Wala nang donation from the members. Wala na rin mga blessings from the members na galing sa yung mga donation, kundi galing sa ating mga businesses. Kasi pag naka-operate na tong, halimbawa, first and second harvest sana natin doon sa third harvest na nga sana doon sa ating banana plantation, pero walang nabalik sa atin kahit isa dahil ninakaw ng mga tao na nandoon. Yung in charge naman hindi na naging matino, wala na talagang magandang relasyon doon, parang nagkakaroon na ng chaos doon sa na yun, napakalaki, 1,127 hectares. No, yung binantrip natin at yung natamnan, medyo malaki-laki na din. So, talagang kikita tayo doon at ang gastos doon, hindi basta-basta. Sana kung kumuha ng panggastos doon, pera yun ng ating mga members. Talagang nakakaawa kung magpatuloy na nakatiwangwang lang yung mga naumpisahan nating mga businesses na pwede naman natin ipagpatuloy dahil kung magkakaroon man tayo ng capital noon, medyo hindi na masyadong malaki. Kasi ang gagawin ko ngayon, uunahin kong i-operate yung ating gold mining. So doon sa ating gold mining, magkakaroon na tayo ng income doon at yung fishing natin, magkakaroon na din tayo ng income noon. Pag mabuo na yun, i-finance na rin natin doon sa sa banana plantation natin. So ipupursige na rin natin yung ating poultry, yung ating engaging plant. Pag matapos na yon at nag-operate na in normal operation, so ang income noon, iipunin ko, tapos ibibigay natin doon sa lahat ng ating mga members. No, schedule lang yung unahin ko, yung pinaka maliit pa na ating satellite office, no, yung mga fellowship center natin, yung bago pa lang naitayo. So, yun ang unahin, talagang solve yun. At least buwan-buwan meron tayong ma-solve sa buwan-buwan na ating pamimigay doon sa lahat ng ating mga members. So, yun yung pinaka-focus natin kung bakit tayo humihingi ng at nagmapakaawa sa ating Pangulo. Yung mga sugal na yun, nabigyan na nga ng pagkakataon ng ating Pangulo na mag-operate sila. So, tayo din, baka mabigyan din po tayo ng pagkakataon na makapagbalik sa ating operation. At ipinangako ko po, ipapangako ko at pinangako ko dito sa ating programa na I should stop doon sa ginagawang donation na magkakaroon sila ng return. Hindi na po yon, focus na rin po ako dahil nandito naman din yung ating businesses at nakapunda na po tayo ng malaki-laking dahil pag naka-operate na tayo, ma-operate na din natin ang ating yung sa copper na mining natin, kung ma-operate na yun, napakaganda. At meron naman tayong cluster. Sa Iligan, no, founder? Tama? Doon sa Iligan. So, yung doon sa Iligan, ma-operate na natin yun. Tapos, at meron din naman tayong yung crusher, no, para sa sand and gravel na mga businesses. Nakukumpiting lang na natin ang daming mga businesses na nakatiwangwang ngayon at hindi natuloy. Mayroon namang operational talaga na talagang na-stop. So, kung may patuloy yun, mabigyan tayo ng pagkakataon. So, magkakaroon ng solusyon itong ating problema. So, ngayon ko lang to ini-implement na ito yung ating gagawin dahil doon sa hinawakan nating basihan na na tayo. So, wala na tayong problema at kung medyo mainit nga yung tinatawag nilang ganon, sa tingin ko naman, pwede naman nating i-apply, no? I-apply yung ministry ng Panginoon na wala nang naghihirap sa pamagitan ng mga businesses na naipunda natin. So, marami tayong mga businesses at mapakinabangan din natin. No, mapakinabangan natin lahat ng mga businesses ng Kapa pagdating ng panahon na mabigyan tayo ng ating Pangulo ng tinatawag na pahintulot. At ipangako ko, pangako ko sa ating mahal na Pangulo na hindi ko nagagawin yung pang mga issue doon na mag-link sa atin doon sa mga scam. So, lahat ng mga problema na yon, lahat ng mga operation na yon, stop ko yon. Ang gagawin ko, makafocus tayo. Makafocus tayo dito sa ating businesses na kung saan malist
na yung ating ma-unfreeze, yung ating mga account, kung saan magkakaroon tayo ng pang-starting capital doon sa ating mga negosyo. So yun lang po ang ating pinaka-focus doon dahil sa pamagitan noon ay magkakaroon na ng liwanag at kalutasan itong ating mga problema. So kung sakasakaling nabigyan ng ating presidente ng pagkakataon, sana madinig, mapakinggan yung ating mga daing ng ating mahal na Pangulo na ma-operate balik yung ating mga businesses at ma-unfreeze yung ating mga accounts at maibalik ng mga otoridad yung mga nakulundat nila ng mga pera, kahit maliit lang yun, pero pag naipon-ipon, dadami at lalaki pa rin yun, at maalis na yung ating kunting kaso na lang yung natira natin. So surrender tayo doon, ating surrender yung ating mga practices na kung saan yung donation. So kung ang interpretation nila doon sa ating donation collecting investment from the public, so ayun na lang yung ating gagawin. Stop natin yun kasi kahit pa paano makapag-move on na tayo doon sa next phase ng ating buhay dahil may napundar naman tayo, no? May napundar. Ito lang kasi ngayon ang nangyari, wala nang parang pag-asa yung ating mga in-charge doon sa ating mga businesses, kaya medyo nagloko na at marami ng mga sa tingin ko pag ma-okay na tayo, siguro yung mga members na nagnanakaw sa ating mga ibabalik nila yan. Napakabait naman nila nung una. Maibalik yung ating mga maliban na lang doon sa mga saging na kinuha na nila, hindi na talaga yun maibalik. So bagong na lang kasi parang unti-unti lang namamatay yung mga punla ng saging, no? Meron naman tayong nabili, no? Sa kasagsagan din ng problemang ito, ipagpatuloy ko naman sana, pero wala na talagang yung parang ang in-charge natin, pagbigay natin ng pera, hindi na naibigay sa mga kinaukulan kasi problema na ngayon, no? So yun lang ang ating mabisang gawin, at sa lahat ng mga membro, konting pasensya na lang po at konting unawa dito sa ating ministry ngayon, at makapagpatuloy pa naman din yung ating ministry sa pamagitan ng paglago ng ating mga negosyo. So tulong-tulong na lang tayo kung sakasakaling madinig ng ating Pangulo itong ating hinaing, at hopefully magkakaroon na ng formal operation yung ating mga businesses. So buwan-buwan meron na tayong masolve na mga problema, kasi dito lang talaga, at tinatawagan ko din yung mga members na wag na lang kayo sanang magsampa pa ng kahit anong kaso, no? Laban sa mga OIC, laban sa mga leaders, laban sa kasi merong lumalabas doon sa Facebook na pati yung mga taong hindi kasali sinali doon sa Sumpina ba, sabi ko hindi naman, walang kinalaman mga yun. Walang kinalaman naman tong mga taong ito, bakit sinali? Sinali yan dahil para lang ma-prove nila yung tinatawag na syndicated estafa. Kasi 5 or more yun, magiging syndicated yun. Pero 3 persons lang, hindi pa yun. So para makumpleto, sinali yung mga, kung sino yung mga pulano doon ng mga pangalan. Sana naman, talagang maibalik naman yun dahil meron naman talaga tayong mga negosyo. Ngayon lang tayo nagkakaroon talaga ng pagkakataon na makahiling, no, sa ating mahal na Pangulo. Sana naman po mapakinggan tayo at magkakaroon ng tinatawag na yung pag-forgive na lang sa lahat-lahat, no, na kung meron tayong pagkakamali, gano'n na lang yung ating gagawin, at haharapin pa rin natin yung kaso dahil nandoon naman yan.
at pagpatuloy natin yung ating mga businesses. Wala naman talaga akong ibang hangad, no? Kasi kung tutuusin, hindi talaga tayo makapag-survive if mamblema tayo doon sa wala tayong mga negosyo. Sa katunayan, dahil sa ating mga businesses, yun ang dahilan na nakasurvive tayo sa pamimigay doon sa ating mga ano. Pero hindi lahat naman, no, sa mga business natin kinuha. Of course, nandoon na yung sistema. No, nandoon na yung sistema. Pero ngayon, stop natin yung ibang sistema at dito tayo focus sa business. So, sa palagay ko, hindi na to problema siguro dahil meron namang business permit yan. Meron namang DTI, meron namang mga NIOS permit at lahat-lahat ng mga requirements nandoon. So pag sasabihin meron, nandoon yung fire, may sanitary at kung ano-ano pa yung mga requirements na mag-put up ka ng mga negosyo. So kompleto naman yun at na-applyan din natin, nagkakaroon lang ng cease and desist order dahil doon sa kaso natin. So kung maaari sana, i-malis na yun at mapadali na ma-expedite yung pagtakbo ng ating kaso dahil sa nahihirapan, no, talaga ng mga members natin. Kung makita natin, Sir Bong, merong mga video, no, talagang yung mga disabled person na natulungan talaga kahit diyan sa sa Jinsan. Yung may tag 3 million, yung mga may tag 1.5, may tag 3,000, yung mga bulag na nagmamasaj Ayun sa SM, sa SM. Oo, yes, sa SM. Oo. Meron tag 1,500 buwan-buwan yan dahil binigyan ko yan ng ako talaga yung nagbigay para sa kanila. Ngayon nahinto. So, medyo kawalan din para sa kanila dahil yung 1,500 napakalaking halaga na yan sa kanila. Buwan-buwan yan, matatanggap nila. Hindi na nila kailangan pang paghirapan ng pagmasag dahil kusang darating yan. Buwan-buwan talaga. Meron akong in charge doon na share yung tagapagbigay no, doon sa SM. So, hindi lang mga na yun, sa mga bulag na yun, sa mga blind natin dyan sa SM. One time, may pamasal ako doon nung nagsalita ako, founder, kilala nila Alam nila. Oo. Happy agad Oo. Kakatawa sa kanila. So, kawawa. Oo. Kawawa din, no? Kawawa din. At meron, hindi lang dyan sa Robinson, no, ng Jinsan, doon sa Maynila. Doon sa Maynila, napakalaki. Meron na doong mga pulub, yung mga nakikilimos lang, na yung mag-asawa, ng limos lang, nung nakaano na sila sa Kapa, namimber na sila ng Kapa, nagkaroon na sila ng sariling bahay. Kung dati-dati, nandoon sa ilalim ng tulay nakatira. Oo. Ngayon, nawala yung Kapa, balik ulit sila sana doon sa tulay, pero ang kabutihan pa, nakabili na sila ng bahay nila. Wow. O meron naman silang bahay, wala naman silang income buwan-buwan, nakikilimos pa rin, although yung bahay nila ay maganda na. Pero nakikilimos na naman, nagkakaroon ng COVID. Wala. Social distancing, itatapon mo yung pera bago pa nila matanggap. Problema talaga, no? So, ang dami, no? Hindi lang sila yung pero nakafocus at yung ding mga OFW. No, yung mga OFW sa Filipino workers natin ng mga members na kung saan pinaalis na ng Pinas, no? Pinaalis na sila galing sa kanilang bansa kung saan sila nanggaling at dumating na dito sa Pilipinas. Kung sana nandoon pa yung Kapa, kung lahat, tingnan mo, Sir Bong, lahat ng mga OFW abroad daming na-close na company sa abroad talaga. Oo. Napauwi na. Iba ayaw na umuwi Ayaw din nila umuwi yung iba. Yung iba, pero parang nakakaperesyo na sila sa kanilang sa lugar nila. Hindi naman kayo taga rito. So, alis na kayo. Kung sana, kung titingnan natin, kung tatanungin natin yung mga OFW, sana kung nandoon pa yung Kapa, kahit ang dami na kayang OFW na magpapatunay talaga na dahil sa Kapa, nakauwi sila, at marami talagang nakakatulong tong ating programa. Pero may pagpatuloy pa naman natin na makatulong tayo dahil doon sa mga na-put up natin mga businesses, no? So, yun ang pupukusan natin at bigyan natin ng pansin. Kaya ito yung daing natin sa ating mahal na Pangulo na sana mapansin tayo at mabigyan, no, tayo ng
reopen ulit ma-reopen lahat ang kasong ito no sa atin na nabigyan ng pagkakataon na maituwid no kung sakasakaling meron ng pagkakamali. So ituwid natin kung halimbawa yun lang, ang problema lang yun. Kung yung pagngulekta natin ng donation sa ating member ay naging problema, stop ko yun. Stop natin yun kung naging problema yun. So stop ko, wala na. Patuloy tayo dito sa ating business. Focus tayo sa ating business. So, yun lang. Wala na akong ibang hiling pa kundi yung business natin at saka yung ma-unfresh yung account para mayroon tayong kapital maumpisahan yung ating mga negosyo at mawala na tong ating mga problema sa kaso. No, kasi mas lalong nandoon naman yun at talagang nakakahinayang. No, nakakahinayang. Yung gastos nga natin doon sa Bagakay, napakalaki kaya yung sa Alabel. Meron tayong gym doon. Meron tayong magandang CR. Meron tayong basketball court. Meron tayong food court. Meron tayong simbahan. Ngayon, sinong nakikinabang noon? Natira yun ng mga tao galing sa donation nila. So, nagsasayang din. May mango plantation pa tayo doon. Tingnan mo, saan yung mga mangga? Sa likod? Oo. Ang mga mangga, nasaan na? Meron pa tayong grapes plantation sana doon. Tingnan mo, namatay din yung mga grapes. Talagang, wala. Saan ako galing ng pera na ginastos at ginugol doon? Pera din yun sa mga tao. So, kaya, ngayon, kung sakasakaling mabigyan tayo ng pagkakataon na papahintulutan tayong maka-operate na free. At ako din, free tayong hindi na tayo gagalawin ng kahit ng minuman, no? Na parang meron na akong protection sa aking sarili na makaprotektar talaga at makaprotekta no sa aking sarili na mapayagan na tayong makapag-operate makapunta na ako kahit saan no ng mga area at maano ko yung ating mga businesses hands-on. No, marami naman tayong mga membro makatulong din sa pagpalago ng ating mga businesses. So, sa ngayon, ito yung ating focus, no, na kung saan, bago pa lang po, na-interview tayo ng si Kamar ba yun, no, bago mag-alas 3, no, nagkakaroon ng... Ang pangalang Patwigas ba yun? Teka lang, ha? Oo, nakalimutan ko yun. Pero, yun lang yung ating na upang sa ating Pangulo, maidulog sa ating Pangulo na sana ang lahat ng ito talagang nasa power, no? Nasa kapangyarihan ng ating Pangulo. Patwigas pala. Oo. So, yun. At saka, marami nang tumawag sa atin na magkakaroon ng interview. Sabi ko, sige, okay. At ako na may willing, bang ipagtatago natin doon sa voice. Voice lang naman yun. At tayo naman nag-pray din na sana naman walang mga bad elements na lulusob sa atin. Kasi, talagang kahit tayo Selbong na ganito yung ating ginagawa, pero alam naman natin kung ano talaga yung kapasidad ng ating gobyerno pag-locate ng mga location kung ano man. So, sa ngayon Selbong, ito lang muna yung ating hiling at daing sa ating gobyerno na maipagpatuloy yung ating mga businesses at sa pamagitan noon, makakalikom talaga tayo ng medyo malaki-laking pera na maibigay doon sa ating mga members. So sa lahat ng mga members, konting pasensya lang po, konting unawa. Dahil sa ngayon, ako talaga yung nangangailangan din ng tulong. At ako noong una, ang Kapa ay tumutulong sa inyo sa pamagitan ng cash. Ako ngayon, nanghihingi ako ng tulong, hindi cash, kundi pag-unawa. Pag-intindi sa ating sitwasyon ngayon at sana naman wala na mga members na dadagdag pa ang ating problema doon sa mga kaso na yun. Kasi pag lalong danami yung kaso, meron na tayong problema din. Magkakaroon na din tayo ng problema ulit. So, sana, Selbong ay
patuloy natin itong ating ministry din, patuloy pa rin yung ating ministry at sa lahat ng mga membro makikinabang pa din dito sa ating programa. No, kung ma-operate lang natin yung ating mga businesses at magkakaroon tayo ng mga matinong mga in charge, no, sa ating mga business, talagang malutas ang kahirapang ito at ipagpatuloy natin yung mga negosyo at lahat ng mga mensahe na ipagpatuloy natin. Kahit wala na yung mga donation, wala na yung mga monthly blessings natin, mapatuloy pa rin natin ang ating ministry dahil kahit tapos na, naibalik na sa inyo ang pera, nakaput up naman tayo ng medyo malaki-laking mga negosyo. So, magkakaroon pa rin tayo ng pakinabang doon sa lahat ng mga galing sa ating mga businesses. So, wala na din po tayong oras. Monday ay Friday. Ay, anong araw na ba ngayon? Thursday? Parang Wednesday. No. So, bukas, wala tayong live. Ano ngayon? Parang Merkulis pa ngayon. Siguro. Tika lang, June. Thursday na. Thursday, wala tayo bukas. No? Wala tayong programa bukas. So hanggang sa Monday na lang. No? Monday na lang. At pagpatuloy natin yung ating signature campaign. Ayun. Yung ating yung sa social media. Online. No? Online. And pwede rin sa page ko, yung buong kagapi na page, pwede nyo i-send dyan, lalo na sa mga OFW, saka ibang hindi makalabas ng bahay. Pwede sa page ko para at least isahan na lang. Oo, isahan na lang. Okay, sige. Magkaisa po tayong lahat mga kapamilya at pagpatuloy natin yung ating nasimulan na kung saan nandoon na yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit para sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat sa inyo, Sir Bong. Ako po ang inyong pastor, founder ng Kapa Community Ministry International Incorporated. God bless us all. Maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat.